Masayang araw mga ka-PL! May bagong video po si alias Rene, mga kababayan. Sinunog niya po si Risa Hontiveros. Lahat ng mga sinabi ni Risa sa kanyang press con noong nakarang araw, mga kababayan, sinupalpal po ni alias Rene dito sa bidyong panunuorin po natin, mga kababayan. At sinabi rin po ni alias Rene na, Risa, wag mo akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Sa madaling salita, mga kababayan, ang lahat ng mga sinabi ni Risa Hontiveros sa kanyang press con ay pawang kasinungalingan di umano. Ayon po dito kay alias Rene. At yaong mga humarap sa Senado, yaong mga di umano'y false witness na di umano'y binayaran nito si Risa Hontiveros, ay maliwanag din, mga kababayan, na pawang kasinungalingan po ang lahat ng mga sinasabi. No? Mga itinuro lamang sa kanila yung kanilang sasabihin para idiin si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan, mga kababayan. Dito nga sa video ni alias Rene, ito yung pinakabagong video niya. Panoorin na po natin para wag po kayong mainip. Simulan na po natin at saka po tayo magbibigay ng ating komento. Eto na. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. So ayun na nga, mga kababayan, maliwanag ang sinabi ni alias Rene na itong si Senator Risa Hontiveros, di umano, mga kababayan, siya itong utak, ayan, sa pagsira kay Pastor Apollo Kibuloy. Pwede naman natin itong ripasuhin, mga kababayan, itong video na to. Pero napanood yun na ho kasi. Ngayon, magbibigay na lang po ako ng komento ho dito sa mga sinabi ni alias Rene. Ang masasabi ko lang dito sa panibagong video ni alias Rene, mga kababayan, no? Kung napansin ho ninyo, yung pagsasalita ho ni alias Rene, wala pong kodigo, wala siyang papel na hinawakan para doon siya kumuha ng kanyang mga sasabihin. Kundi, kapansin-pansin po, mga kababayan, na mula ho dito yung sinasabi ni Rene. Walang nagtuturo, no? Walang naghuhusga. Taliwas ito sa mga sinabi, di ko matandaan hindi ako sure sa mga sinabi ni Risa Hontiveros na tinatakot di umano itong si Rene para magsalita laban sa kanya. At nilinaw po ni Rene, mga kababayan, na walang nagtuturo sa kanya. No? Hindi siya binayaran, no? Para bumaliktad sa mga statement niya, no, mga kababayan, kundi yung katotohanan lang ang sinasabi niya. Ngayon, mga kababayan, sa pangalawang video na ito, no, ramdam po natin yung tapang ni Rene. Kahit na sinabi na nga nitong si Risa Hontiveros
nakakasuhan niya di umano si alias Rene. Pero hindi ho nagpatinag itong si alias Rene, mga kababayan. Naglabas ulit ng bagong video. Sinupalpal ang mga sinabi ni Risa Hontiveros. Sinunog yan si Risa Hontiveros, mga kababayan. Gigil na ito siguro ngayon si Risa. Visit ka rin pag nakita kita, sorry ka. Hindi mo na makikita si Rene. Madam, mukhang malayo na ang tinitirhan nito ngayon. Hindi natin malaman kung nasa ito ngayon. Ano? Importante ho dito, mga kababayan, para sa akin, magkaroon ng tawag dito, linaw, magkaroon ng pag-asa ang mga isinampang kaso na aligasyon lamang kay Pastor Apollo Kibuloy. Kumbaga, pag-asa yan, na isang araw, sana makapag-bail na itong si Pastor Apollo Kibuloy habang hinihintay natin yung iba. Ulitin ko hindi ako sigurado dito, mga babayan. Akin-akin lang to hula ko lang baga, no? Habang hinihintay natin yung iba, mga kababayan, na lumabas din katulad nitong ginawa ni alias Rene at magpahayag din po ng kanilang mga saloobin o anuman itong mga naranasan nila, mga inutos sa kanila nitong si Risa Hontiveros at ng grupo ni Risa Hontiveros para idiin at sirain si Pastor Kibuloy. Mag-aantabay lang naman tayo. Hindi naman tayo nangihikayat. Pero sana, no, para sa katotohanan na lang, no, ako, sige, manghihikayat ako sa mga natitira pa na mga tawag nito, naging false witness o mga di umano ginamit nitong si Risa Hontiveros. Lumabas na rin po kayo, mga madam at sir, no? Magsabi na rin po kayo ng katotohanan. Ang Kingdom of Jesus Christ o si Pastor Apollo Kibuloy ay handa ho kayong patawarin sa inyong mga nagawa, sa inyong mga nasabi laban sa kanya noong kayo'y humarap sa Senado. Magsabi lang po kayo ng katotohanan. Katulad dito mga ginawa ni alias Rene at tapos na. Yun lang ang importante doon. Total, alam nyo naman kung ano ang katotohanan Yung totoo lang ang sabihin ho ninyo. Huwag kayong magbabawas, huwag ho kayong magdadagdag. Para maging matahimik na rin po yung buhay natin. O kayo pala, yan. Maging matahimik na rin yung buhay ninyo. Yung bang wala kayong konsensya na yung isang tao nasira ninyo dahil sa nagpauto kayo sa isang politiko na di umano'y binayaran kayo para sirain si Pastor Apollo Kibuloy. Lumantad na po kayo, mga madam at sir, no, para malaman natin kung ano ang maaari ninyong sabihin. Baka hindi ka parehas nitong kay Rene o baka magkaparehas, no? Para matimbang ng ating mga kababayan kung gaano katotoo itong sinasabi ni Rene at ang sasabihin ninyo kung sakaling kayo lumabas na sa social media at magpahayag ng katotohanan. Yun lang naman. Okay, sana mangyari po at asahan po namin yan. At kaabang-abang nga naman para matusta at masunog ninyo si Risa. Yun lang naman, mga kababayan. O idagdag ko na rin po itong sinabi ni Congressman Pulong Duterte, mga kababayan, patungkol po doon sa napabalitang bahay nila dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ibebenta di umano ni Madam Hanilet. No? Ito, ikaklaro po natin, mga kababayan, klaro na ho talaga ito. So, hindi po katulad ng mga naging content ho natin o napag-usapan natin dito sa video, ayon din sa isang post sa social media na nakuha lang natin,
na di umano'y ibinibenta na o na-sold na ang bahay ng dating Pangulong Duterte. O eto ho, mga kababayan, ang sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Maikli lang ho ito. Sabi ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na ayaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibenta ang kanyang bahay sa Davao City. Ayaw po ng dating Pangulong Duterte. So, malamang ngayon, pagmamay-ari pa rin nila ang bahay na yan at wala pang nakakabili. Kasi napakarami na pong lumabas na kwento. Ang sabi, ang nakabili daw si Baste. Ang sabi naman, tinanggal lang daw muna yung tarpaulin kasi pag-uusapan pa ng pamilya kung ibebenta ang bahay o hindi. Meron man ang sabi na naibenta na at nasa ibang tao na. Iba-iba po ang kwento, mga kababayan. So at least, dito po sa sinabi ni Congressman Pulong, maliwanag po na ayaw ng dating Pangulong Duterte na maibenta yung kanyang bahay sa Doña Luisa at ngayon, nananatili pang kanila, mga kababayan. So, doon sa mga nagpapakalat ng balita na di umano, sold na, no, ang bahay ng dating Pangulong Duterte, tigil niyo na ho yan. Ako, hindi ko naman po sinabi sa inyo na sure na ako, 100% na naibenta na yung bahay ng dating Pangulong Duterte. Naglagay po tayo doon ng question mark. No, kasi hindi po tayo sigurado. Nabasa lang po natin yung sa social media. Hindi naman natin alam kung credible source yung tao na yun. Di ho ba, mga kababayan? Wala naman yung, ako nga, Duterte tayo, supporter tayo ng Tatay Digong, madalas tayo doon sa bahay nila, pero wala ho tayong direct contact para makapagtanong kung ano ba talaga ang nangyari sa bahay nila. Kaya naglalagay ho tayo ng question mark. Maliban na lang, kung talagang katulad nitong balitang ito, ayan, sinabi na rin ni Congressman Pulong na ayaw ng dating Pangulong Duterte, yan, sigurado ho tayo dyan. Talagang patutunayan natin na hindi pa naibebenta. Ngayon, para sa akin, sigurado ako, yung bahay na yan hindi pa naibenta. At nasa mga Duterte pa rin hanggang sa ngayon. Hindi mabuti ho yan, mga kababayan, para isang araw, maisipan nitong pamilya Duterte na yung bahay na yan, gawin na lang museo. Yan, ha? At nang mapuntahan po ng lahat ng ating mga kababayan na nagdanais makita ang napakasimpleng bahay lamang ng isang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Hindi po kagaya ng mga ibang mga naging presidente, napaka magarbong pamumuhay at bahay ang makikita ho natin ngayon. Yung dating Pangulong Duterte lamang sa pagkakaalam ko ang mayroong ganitong klaseng bahay na napakasimple lang. Ayos, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.